Magandang umaga sa lahat. Kamusta naman kayo? Bago natin sisimulan ang ating klase, ay nais ko munang magsitayuan ang lahat para sa ating panalangin. Pangunahan ito ni Binibining Galagar. Bago magsupuan ang lahat, ay nais ko munang bigyan kayo ng sigla. Ito ay tinatawag nating hep hep hooray. Pag sinabi kong hep hep, sabihin niyo naman hooray. Maliwanag? Handa na ba ang lahat? 1, 2, 3, hip hep. Hip hep. Nakasiglaan na ba ang lahat? Magsipuupuan na ang lahat. May lumiban ba sa klase ngayon? Mahusay kung ganon. Bago natin simulan ang ating aralin, ay nais ko munang balikan ang ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang ating nakaraang aralin? Pag may sasagot, itaas ang kamay. Montifalco, tumayo. Magaling. Ano nga ba ang panitikan ng bayan? Mahusay, mabuti at may naalala pa kayo sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating bagong aralin. Ngayong araw ay may ipapakita akong larawan sa inyo at alamin kung ano ito. Malinaw lang ba sa inyo ang mga larawan? Sa nakikita niyong larawan, ano nga ba ang ating aralin ngayon? Mahusay. Sa nakikita niyong larawan, ano ang alam niyo tungkol sa Ibong Adarna? Mahusay. Para sa inyo, bakit kaya mahalaga ang mga lumang akda sa pag-aaral ng kulturang ng isang bansa? Mahusay. Ngayong araw ay aking tatalakayin ng Ibong Adarna, hindi lamang bilang kwento, kundi bilang akdang nagmula sa isang panahon at kulturang mahalagang maunawaan. Ang gagawin nyo lamang ay makinig at unawain ang aking mga binibigkas. Maliwanag ba sa lahat? Ang Ibong Adarna ay umusbong noong panahon ng Kastila. Sa panahong ito, maraming akdang panrelihiyon at panitikan mula sa Europa ang naimpluwensyahan ng ating panitikan. Ang Ibong Adarna ay kabilang sa korido, isang tulang pasalaysay na mabilis basahin at may sukat na tugma. Ito ay isinulat upang magbigay aral at nagsilbing libangan noong panahon ng kolonyalismo. Kaya makikita ang mga ideyang may pagsunod-sunod sa pananampalataya at kabutihang asal. Bagamat naisulat sa panahon ng Kastila ang akda, ay may halo ng impluwensyang Europyo at katutubong kulturang Pilipino. Narito ang impluwensyang Europyo. Anyong korido na gamit ng mga Kastila, tuna ng Maharlika, Hare, Prinsipe, Kaharian, mga elemento ng Kristyanismo at kabutihan, paglalakbay ng bayani na hango sa Europyong epiko, katutubong elemento, pagpapahalaga sa pamilya lalo na sa magulang, paniniwala sa mga mahiwagang nilalang, paggalang sa nakatatanda at autoridad, aral tungkol sa kabutihan, karapatan at pagkakaroon ng malasakit. Dito natin makikita na kahit nasakop tayo, dala pa rin natin ang sariling paniniwala, tradisyon at pagpapahalaga. Ang Ibong Adarna ay salamin ng kulturang Pilipino. Sa akda, makikita ang pating pagtingin sa mahalagang papel ng pamilya sa lipunan. Paniniwala sa kababalaghan at misteryoso na pagpapahalaga sa pagsupok bilang paraan ng paghubog sa pagkatao at gantimpala para sa mabuti at parusa sa masama. Kaya ang akda ay hindi lamang kwento ng isang mahiwagang ibon. Ito ay paglalarawan ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kaya ngayon ay malinaw na sa atin na ang Ibong Adarna ay isang akdang nag-uugnay sa tatlong aspetong kasaysayan. Nakikinig pa ba ang lahat? Mahusay. Sa kabuuan ng ating aralin, natutunan natin na ang Ibong Adarna ay isang akdang nagmula sa panahon ng Kastila. Ngunit naglalaman pa rin ng kulturang Pilipino.
Makikita nito ang kombinasyon ng impluwensyang Europyo tulad ng anyo nitong korido, maharlikang katauhan at temang Kristiyano, kasabay ng katutubong pagpapahalaga gaya ng paggalang sa magulang, karapatan, kabutihan at paniniwala sa mga mahiwagang elemento. Dahil dito, ang akda ay nagiging mahalagang salamin ng ating kasaysayan, kultura at identidad bilang Pilipino. Ngayon, sa aking pagtatalakay, kayo ba ay may natutunan o naintindihan? Kung ganun ay may mga katanungan ako base sa naintindihan nyo sa aking pagtatalakay. Mapalo, tumayo. Sa iyong palagay, paano nagsisilbing salamin ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino ng akda? Mahusay. Maaari ka nang umupo, Mapalo. Upang maiugnay ang ating aralin ngayon sa tunay na buhay, ay gumawa kayo ng maikling reflective output sa pamamagitan ng poster o drawing. Ang gagawin nyo lamang ay ipakita ang isang aral mula sa ibang Adarna at kung paano mo ito gagamitin sa buhay mo at lagyan ng maikling paliwanag. 3 to 4 pangungusap. Ipasa nyo ito sa susunod nating pakikita. Maliwanag ba sa lahat? Pamantayan sa gagawin nyong output ay may 20 puntos. Sa pag-unawa sa aralin ay 5 puntos, paglalapat 5 puntos, organisasyon 5 puntos, kreatibidad 5 puntos at presentasyon 5 puntos. Sa kabuuan ay 20 puntos. Bago tayo dumako sa inyong takdang aralin ay magkakaroon muna tayo ng pagtataya. Huwag na kayong kumuha ng papel dahil sa papel na ibibigay ko lang kayo sa sagot. Tingnan ang ibinigay kong papel. Sa unang pagtataya o ang letra na A ay isulat nyo lamang ang titik bago ang numero. Sa letrang B naman ay hulaan ang dalawang katanungan. Sa 8 to 10 naman ay tama o mali lamang ang inyong sagot. May 10 minuto lang kayo para masagot ito. Pagkatapos ay magwawasto na tayo. Maliwanag ba sa lahat? Wala na bang katanungan base sa binasa kong panoto? Kung wala na ay maaari nyo nang simulan ito. Tapos na ba ang lahat? Simulan na natin ang pagwawasto. Sa unang pasulit ay isulat lamang ang titik bago ang numero. Ang hindi sumunod sa panoto ay lagyan ng ikes. Basahin ko na lang ang sagot para mapadali tayo. Makinig. 1B, 2C, 3B, 4B, 5C. May nakawasto ba sa unang pasulit? Ngayon naman ay dadako tayo sa pakilala o identification. Basahin ko na agad ang sagot. Unang sagot ay Ibong Adarna. Ang pagsulat nito ay malaking titik ang bawat unahan ng Ibong Adarna. Dahil dito ay pangalan o akda. Sa pangalawang tanong naman ay sagot nito ay pagkasakop at pagpaparusa kina Don Pedro at Don Diego. Naintindihan ba sa aking pagbibigkas? O may nakawasto ba sa pangalawang pasulit? Saan ba kayo nagkamali? Sa susunod ay tingnan nyo muna kung may mali ba sa pagkasagot. Maliwanag? Kung ganon ay magpatuloy tayo. Sa panghuli na pasulit ay tama o mali lamang ang isasagot. Ang tamang sagot sa 8 to 10 ay tama lahat. May nakawasto ba sa panghuling pasulit? Ipasa nyo sa akin ang inyong mga papel dahil ako na ang magtatala sa nakuha ninyong puntos. Bago tayo magtatapos sa ating klase ay magkakaroon muna kayo ng takdang aralin. Gumawa kayo ng 3 to 5 na pangungusap tungkol sa kung bakit mahalagang pag-aaralan ng Ibong Adarna bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Malinaw lang ba sa lahat? Ipasa ito kasabay sa ipinagawa kong reflective output. Wala na bang katanungan base sa mga ipinagawa ko sa inyo? Kung wala na ay dito na magtatapos ang ating klase. Paalam sa lahat.